Isa pong patay, 4 ang sugatan. Nagkaroon ng gulo sa New Bilibid Prison sa Luzon, Muntinlupa. Ang pinag-umpisahan po ng gulo ay away ng dalawang bilanggo. Ang dahilan ng away, sugal. Sugal na Caray Cruz. Mula sa New Bilibid Prison, Muntinlupa, nakatutok live si Emil Sumangi. Emil. Mike, ayon sa Bureau of Corrections, hindi riot o gang war, kundi isolated incident lamang daw ang sumiklab na gulo na nagmula sa dalawang nagkapikunang bilanggo. Sumiklab ang gulo sa loob ng building number 3 ng maximum security compound. Malayo sa main entrance at nasa gitnang bahagi ito ng New Bilibid Prison. Sa investigasyon ng Bureau of Corrections, nag-ugat ang away matapos na magkapikunan sa larong Caray Cruz ang dalawang inmate na kapwa sentensyado sa salang pagpatay at pagtutulak ng iligal na droga. Itong dalawang ito, magkasama sila sa laya dati at nagkaroon sila na hindi magandang transaksyon na nakaraan. At nagkita sila rito. Kapwa magkakosa na ngayon at kasapi ng magkasanggang Sputnik at Happy-Go-Lucky Gang ang dalawang bilanggo na sina Luis Castro at Frederick Diamante. Pero dahil daw umiral na ang init ng ulo, sumiklab na ang gulo. Ngayon siguro sa pagsusugal, nagkakantsawan at nabanggit yung nakaraan. Kaya naging bayolente yung kanilang away. Pumasok na raw sa eksena mga mayor ng piitan at iba pang bilanggo para mamagitan. At sa kalagitnaan, isa pang inmate ang nagpaputok ng sumpak na binalakan ng pang 12-gauge shotgun para raw paatrasin ang nagsusuntukan. Napuruhan at agad na namatay ang isa sa mga umaawat na inmate na si Sunny Sarsuela matapos siyang madaplesan ng bala ng shotgun. 4 na iba pa ang sugatan. Ang dalawang bilanggong nagkapikunan, hindi nasaktan. Hindi pa raw tukoy ng NBP kung sino ang nagpaputok. Pero ang sumpak na agad nilang nakumpiska. May pakiwari silang galing din sa loob ng compound dahil may mga marka pa ng lupa at luma na. Very resourceful na prisoners. Nagga-garden yan eh. Doon sa garden, binabaon nila yung kanilang metal weapons. May kwento nga na pag meron daw eroplano na may dalang magnet, baka dito raw bumagsak sa dami na nakabaon dun sa kanilang garden na matalas. Lockdown ngayon ang building number 3. Naglunsad na rin ang shakedown para sa yuri ng mga bilanggo, piitan at posibleng mga lugar na pinagbaunan pa ng mga armas. Suspendido pati visiting rights sa lahat ng inmate. Kaya't dismayado ang ilan sa mga kaanak ng mga bilanggong hindi naman sangkot sa gulo. Bilanggo is always bilanggo. Andiyan dyan yung worries mo. Yung the time na gusto mo silang bisitahin, natural, gusto mong pumunta. We cannot afford to expose itong visitors nila when their safety is to be compromised. Kaya hindi kami po pwede magpapasok. Pinaiimbestigahan na ni Justice Secretary Laila De Lima ang insidente. Mike, hindi pa sinasabi ng Bureau of Correction kung kailan nila muling pahintulutan na madalaw ang mga bilanggo habang inoobserbahan pa raw nila yung sitwasyon sa loob ng NBP compound. Samantala, Mike, kanina lamang, bago tayo sumayang papawid, dumating dito sa NBP compound ang anak ng napatay na inmate na si Sunny Sarsuelo. Ayon sa anak na si Mayrisa, 11 years nang nakapiit ang kanyang ama. Isa na raw itong pastor ngayon. Sa mga kwentong nakarating sa kanya mula sa mga churchmate ng kanyang ama, hindi raw tinamaan ng sumpak ang kanyang ama gaya ng unang sinabi ng Bureau of Correction. Isa raw riot ang sumiklab kagabi at pinasok sa loob ng simbahan ng kanyang ama kung saan ito natutulog, saka pinagpapalo at pinagsasaksak. Napag-alaman natin kay Mayrisa, Mike, na bukod sa pagiging pastor, peacekeeper din ang kanyang ama. Ang bagay na ito ang sinisiyasat ngayon ng pamunuan ng National Bilibid Prison. Narito ang pahayag ni Mayrisa Sarsuelo. Pinagsasaksak tsaka pinagpapalo, pinasok daw po siya doon sa sa simbahan. May kumihingi siya ng tulong ngayon para sana maiuwi sa Bacolod ang bangkay ng kanyang ama. Mike? Ang isang malaking palaisipan dyan at napakalaking issue dyan, Emil. Paano nagkaroon ng shotgun? O sumpak na bala shotgun? Tama yan, Mike. At mga talim dyan Mike, sa loob ng... yung na-recover na armas ng NBP mula dito sa mga inmate, yung tinatawag na sumpak na binabalakan ng pang 12-gauge shotgun. Ayon sa inisyal na pagsiyasat nitong Bureau of Corrections, ito ay posibleng ibinaon sa lupa doon sa lugar kung saan sila nagtatanim ng mga halamang pagkain. Sinasabi ng Bureau of Correction na doon sa isinagawang shakedown kanina, kasama sa susyurin itong lugar na ito para hukayin pa kung meron pa yung mga armas na natira. At maximum security compound pa man din yan, Emil. Tama yan, Mike. At
talaga naman sa pagpapaliwanag kanina ng National Bilibid Prison ay hindi rin sila makapaniwala na mayroon pa ring nalalabing mga armas doon sa lugar na yon, Mike. Maraming salamat, Emil Sumangil.